sing, church. Purify my heart. Let me be as gold and precious silver. Purify my heart. Let me be as gold. Pure gold, Lord. Let's sing it one more time. Purify my heart. Purify my heart. Let me be as gold and precious silver. Purify my heart. Let me be as gold. Pure gold. Refiner's fire. My heart's one desire is to be holy, set apart for you, Lord. I choose to be holy, set apart for you, my Master, ready to do your will. Say, church, purify my heart. Purify my heart. Let me be as gold and precious silver. Purify my heart. Let me be as gold. Pure gold. Refiner's fire. My heart's one desire is to be holy, set apart for you, Lord. I choose to be holy, set apart for you, my Master, ready to do your will. Refiner's fire. My heart's one desire is to be holy, set apart for you, Lord. I choose to be holy, set apart for you, my Master, ready to do your, ready to do your, ready to do your will. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. We are expectant, oh God, Lord, that you will move in us today, oh God, Lord, in Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Let's sing, church. Great is your love.
Great is your love. Let the whole earth sing. Let the whole earth sing. You reach for us from on heaven's throne when we had no hope. You are the way. You are the way. There is no other. You are the way. There is no other. You rose from death to victory. You reign in life, oh majesty. Your name behind and lifted up. Jesus, Jesus, alive in us. Let's sing it, church. You outshine. You outshine the sun. You are glorious. You are glorious. Lord, over all, you have made us new. We owe it all to you. Hallelujah. In everything, be exalted. In everything, be exalted. You rose from death to victory. You reign in life, oh majesty. Your name behind and lifted up. Jesus, Jesus, alive in us. Hallelujah. Let's declare. The enemy is under your feet. We are free. We are free. Death has been defeated by love. You overcome. You overcome. The enemy is under your feet. We are free. We are free. Death has been defeated by love. You overcome. You overcome. Come on, church. Let's sing. You rose from death to victory. You reign. You reign in life. Oh majesty. Your name behind and lifted up. Jesus, Jesus, alive in us. You rose from death to victory. You reign in life, oh majesty. Your name behind and lifted up. Jesus, Jesus, alive in Jesus. Jesus, Jesus, alive in us. Jesus, Jesus, alive in us. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise God. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Truly that there's no other Savior but you, O God, Lord. And thank you for your great love that you came down, O God, Lord, from heaven. And you sought us, O God, Lord. There's no greater love like yours, O God, Lord, than yours, O God.
And your word is truth, oh God, Lord. And your promises are true, oh God, Lord. Thank you, God, Lord, that you will come again, oh God, Lord, to take us with you, God. Thank you, Lord Jesus. Worship you, God. And sometimes, Lord, there are so many things that's happening around us, oh God, Lord, that sometimes it distracts us, drives us away from your presence, oh God, Lord. But thank you, oh God, Lord, for your strength. So you are the one holding us, and that you will never let us go, God. That whatever we go through, when we put our trust in you, Lord, you will not fail us, oh God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. We worship you. Sing it, church. Savior of my soul, I'll worship you as God alone. Greater love has made a way to you. I could not forget the moment I in faith confessed, for my sins you died and rose again. I believe every word you say, Father God, with all my heart I sing. Open my eyes, I want to see your glory, Lord. I open my heart, I want to be closer to you. Sing it, church. Here I am again. I find my strength in drawing near. You have heard the desperate cry in me. In me, I believe every word you say. Father God, with all my heart I sing. Open my eyes, I want to see your glory, Lord. I open my heart, and I want to be closer to you.
to be closer. And as I'll wait on you, my God, I'll know the voice of truth. In quietness I am in awe. And as I'll worship you, my Lord, I understand the cross, the sacrifice of God. Open my eyes, I want to see your glory, Lord. I open my heart, I want to be closer, closer to you. Open my eyes, and I want to see your glory, Lord. I open my heart, and I want to be closer, closer to you. Yes, Lord. We just want to be closer to you and be with you, God, Lord, and serve you, our Lord, our God, our King of kings and Lord of lords. Hallelujah. You alone are worthy, O God. You alone are worthy. Praise you, God. There's no one is greater, no one is higher. No other Lord but you alone. No other Savior but you alone, Lord Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Worship you. How we bow down to you, Lord. Hallelujah. King of kings, majesty, God of heaven, living in me, gentle Savior, closest friend, strong deliverer, beginning and end. All within me falls at your throne, your majesty. I can but bow. I lay my own before
before you now. In royal robes I don't deserve, I live to serve your majesty. Earth and heaven worship you. Love eternal, faithful and true, who bought the nations, ransomed souls, brought the sinner near to your throne. All within me cries out your praise, your majesty. I cannot bow, I lay my all, yes Lord, before you now. In royal robes I don't deserve, I live to serve your majesty. Let's raise our voices. Your majesty, I cannot bow, I lay my all before you now. In royal robes I don't deserve, I live to serve your majesty. Let's sing it for the last time. Your majesty, your majesty, I cannot bow, I lay my all before you now. In royal robes I don't deserve, I live to serve your majesty. I live to serve your majesty. I live to serve your majesty. Hallelujah. We praise you, our Lord of Lords and King of Kings. And we bow down to you, God, Lord. You deserve all glory, all honor, oh God. Hallelujah. Let us pray and let us give the honor and glory that is due to the King of Kings and to the Lord of Lords. Heavenly Father, we come to you in humility, acknowledging and knowing that we do not deserve anything from you. You deserve everything, Lord. The fruit of our lips, the fruit of our hands, our labor. Above all, you deserve our life, Lord, because you own this life, this new life that you've given us. You bought us with a price, precious, most precious price, by the blood of Jesus. You have washed us clean. You have purified us. You are continually purifying us, Lord. We are forever grateful that you took notice of us at the time when we were still powerless, the time when we were still ungodly, the time when
rescue your enemies. You came to us, Lord. Not even because we cried out to you or we called upon you. You came to us, Lord. It is your initiative. It is your own doing that you came to us. We didn't know you. In fact, we continue to disregard you, reject you, people reject you, people refuse you, and yet you came to us. You provided for our greatest need. And God, thank you for that new life. And this new life, Lord, we offer them back to you. We offer this new life to serve you, to serve the King of Kings and the Lord of Lords. And we are grateful and we are so privileged to serve the King, the Creator King, the King who came to change our destiny, the King who came to give us our integrity and dignity. The King who is continuously working for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. And thank you, God, that we can rejoice always. In the midst of difficulties, we can always rejoice. Because we are no longer your enemies. You have called us into your family. You have adopted us as your sons and daughters. And you have given us the privilege to call you Abba Father. And you will never reject us. Like what we have heard in the scripture reading, my mother and my father may reject us, but the Lord will accept us. And so thank you for this day, Lord. It is indeed a day of celebration, a day to worship, a day to be joyful. Yes, Lord. Because He said, let us rejoice and be glad in you. Thank you, Lord. In Jesus' name. Amen. 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 Before the Word of God, after the service, after the Word of God, Sister Rotlyn will testify. And then after, we also will pray for David's birthday today. So let us welcome the Word of God, and let us thank God for the life of our brother in Christ, who is the messenger, God's messenger for today's word. Let's welcome Brother Arman. You want to testify? Huh? Huh? No. Good morning po, minamahal na kapatid. Kumusta po ba yung ating isang linggo? Purihin ng Panginoon at lagi tayo po ay nagkasama-samang muli sa gawain ng Panginoon. Ano po, napakapalad natin sapagkat tayo po ay dinako ng Panginoon sa lugar na ito. Lugar na kung saan siya po yung ating kakatagpuin. Po. Sabi nga po sa Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God, His righteousness, all these things shall be added unto us. Kaya mapalad po tayo sapagkat ang pinili natin
ang Panginoon, hindi yung sanlibutan. Meron tayong inaasahan, hindi lamang sa material na bagay, kundi doon sa buhay na walang hanggan. Amen po. At salamat sa Panginoon. Po, hindi po nag-testify si David na siya ay na kinakabahan. But he want to testify the goodness of God for his life. Yeah. Later. No, it's okay. that was fine. It's okay. You need to practice because one of this day you are stand here to praise our God. No, it's not praise to yourself, kundi praise to our God. You are here to this world because God have purpose for you. Okay, okay, you want to testify for the glory of God. Nice smile. Okay. Okay, I will testify. Thank you so much for our Lord Jesus Christ. Ano po na binigyan niya kami ng pagkakataon na magkasama. Ito po yung unang araw na makasama ko siya sa kanyang karawan. Kung baga, siya yung natawag na isang taon. Tawag doon, yung 1 years old. Ano po, kasi biro 14 years old siya. Ngayon ko lang po siya nakasama sa lugar na ito na sa kanyang karawan. Kaya salamat sa Panginoon sa nag-alaga sa kanya. Almost 13 years nalagaan siya ng ating pastor, ng ating mga kapatid sa pananampalataya, ang Ninang Lisa, ang Tita Lilia. Salamat at napalaki siya ng may kababaan ng kalooban. Ano po, salamat sa lahat ng kapatid na kumalinga sa aking magina habang ako'y malayo sa kanila. Amen. Purihin po natin ang Panginoon. Salamat sa Diyos. Okay. Kontik na akong mapaluha doon, ha? Kasi nakaka-bless kasi sapagkat hindi natin alam kung ano yung tunay na layunin ng Diyos sa buhay natin. Although tayo nagpa-process ng papel, may mga plano sa buhay, may mga pangarap, but si Lord pa rin po ang nagpapatupad lahat ng plano natin sa buhay. Amen. Kahit tayo nagpupursige, kung wala naman tayong pananampalataya sa Diyos, baka hindi niya ipagkaloob kasi yung puso natin wala sa Kanya. Baka tayo mapahamak lamang sa ating pupuntahan kung di tayo mananalig sa Panginoon. But lahat tayo, dinala ng Panginoon sa lugar na ito dahil sa mayroong magandang plano sa buhay natin. Amen. Hindi lang doon sa mga material, hindi lang sa pera, magpatayo ng bahay, bumili ng sakyan, hindi lang po doon. Ang plano ng Diyos sa buhay natin. Ang plano ng Diyos sa buhay natin ay gamitin tayo sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama. Kaya napakaganda po ng ating topic. Ang puso ng tunay na naglilingkod. Ano po? Lahat tayo maglilingkod sa Panginoon. Sapagkat yun po yung layunin ng Diyos sa buhay natin. Yung makapaglingkod. Ang paglilingkod po sa Panginoon ay nagsisimula sa pagpapakumbaba at pagmamahal sa kapwa. Maliit man itong bagay sa harap ng maraming tao, pero sa harap ng Diyos ay napakahalaga ng ginagawa natin paglilingkod sa iglesia at sa ating mga kapatid. Kasi ipinakikita natin yung magandang halimbawa ng ating Panginoong Hesus. Nang siya'y nagpunta rito, nagpakababa siya. Hinubad niyang panandalian yung kanyang kaluwalhatian upang mamuhay na kasama ng tao. At hindi lang basta namuhay, siya'y nangaral ng magandang balita na ikaliligtas ng tao. Kaya ito po yung ating pag-aaralan. Basahin po natin ang ating text doon sa John chapter 13, verse 1 to 17. Kung ano pong Bible lang hawak niyo, kung anong version, basahin niyo po. Ito po kasi Tagalog. Ang sabi po diyan, bispiras na noon ng Paskwa, Passover po sa English. Alam ni Jesus na dumating na ang panahon ng kanyang pag-alis sa daigdig na ito upang bumalik sa Ama.
Mahal niya ang kanyang mga tagasunod na nasa daigdig at sila iniibig niya hanggang sa wakas. Sa panahon ng hapunan, nilagay na ng Diablo sa isip ni Judas na anak ni Simon Iscariote na ipagkakanulo niya si Jesus sa mga Hudyo. Naalaman ni Jesus na ibinigay na ng Ama sa kanya ang buong kapangyarihan. Alam din niyang siya'y mula sa Diyos at babalik sa Diyos. Kaya siya'y tumayo mula sa hapag, nag-alis ng panlabas na balabal at nagbikis ng tuwalya sa baywang. Pagkatapos naglagay siya ng tubig sa palanggana at sinimulang hugasan ang paa ng mga alagad at pinunasan ng tuwalya at nakabikis sa kanyang baywang. Paglapit niya kay Simon Pedro, tumutol ito, sabi niya, Panginoon, kayo ba ang maghuhugas ng aking mga paa? Sumagot si Jesus, hindi mo nauunawaan ngayon ang ginagawa ko, ngunit mauunawaan mo rin pagkatapos. Muling nagsalita si Pedro, hindi ko po pahuhugasan sa inyo ang aking mga paa. Ngunit sinabi ni Jesus, malibang hugasan kita, wala kang bahagi sa akin. Dahil dito sinabi ni Simon Pedro kung gayon, hindi lamang ang mga paa ko, kundi pati na rin ang aking kamay at ulo. Sumagot si Jesus, ang nakapaligo na ay hindi na kailangang hugasan pa, maliban sa kanyang mga paa, sapagkat malinis na ang buo niyang katawan at kayo'y malinis na, subalit hindi lahat. Dahil kilala ni Jesus kung sino ang magkakanulo sa kanya, sinabi niyang malinis na sila, subalit hindi lahat. Nang mahugasan na ni Jesus ang kanilang mga paa, muli niya isinuot ang kanyang balabal at nagbalik sa hapag. Siya'y nangusap sa kanila, naunawaan ba ninyo kung ano ang ginagawa ko sa inyo? Tinatawag niyo akong guro at Panginoon, at tama kayo, sapagkat ako nga iyon. Dahil akong Panginoon at guro ninyo ay naghugas ng inyong mga paa, dapat din niyong gawin ito sa isa't isa. Binigyan ko kayo ng halimbawa upang inyong tularan. Pakatandaan ninyo, ang alipin ay hindi nakakahigit sa kanyang Panginoon, niyang sinugo kaysa nagsugo sa kanya. 17. Mapalad kayo kung nauunawaan ninyo ang mga bagay na ito at inyong gagawin. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. We praise you, O Lord. We glorify you. We magnify you in the name of Jesus. We thank you so much, O Lord, for your unfailing love. Thank you for your mercy, O Lord. Thank you for your grace. Thank you for another life, another hope. Father, we are here, amin Diyos, upang sumamba sa iyo, mapaglingkuran ka, mawalhati ka, sa natira namin buhay. Salamat sa bawat kalakasan na ipinagkakaloob mo sa amin, sapagkat hindi namin alam yung araw ng bukas. Even yung aming katawan, Panginoon, hindi namin inaasahan sa isang araw, malakas. Sapagkat ikaw lamang ang nakakaalam nito. Kung kailan mo kami babawian ng buhay. Kaya naman, O Diyos, sa araw na ito, nais namin na maparangalan ka, madakila ka at mawalhati. Sapagkat buhay na namin, O Diyos, na sambahin ka. Buhay na namin, O Diyos, na mapapaglingkuran ka. Buhay na namin, O Diyos, Ama, na maglingkod sa iyo. Humihingi kami, O Diyos, ng kapatawaran sa lahat ng aming mga pagkukulang. Na minsan, O Diyos, Ama, yung free will namin, O Diyos, ay aming
Nadadala sa mga bagay na hindi nakalulugod sa iyo. Naabuso namin, O Diyos, yung kalayaan na ipinapagkaloob mo sa amin. Kaya, O Diyos, tanggapin niyo po yung aming pagkusumamo. Nagamitin mo, O Diyos, yung aming buhay na maging daluyan ng iyong biyaya at pagpapala. Maging daluyan ng iyong salita. Na makamtam namin, O Diyos, yung tunay na layunin mo, yung tunay na pagkakatawag mo sa amin. Salamat sapagkat idinako mo yung aming mga paa na kung saan magkakaroon ng kabuluhan yung aming buhay. Kabuluhan, O Diyos, na maging liwanag ng iba, Panginoon. Kabuluhan, O Diyos, na kung saan madadala namin, O Diyos, yung aming mga mahal sa buhay doon sa tunay na destinasyon ng aming buhay. Panginoon, salamat po at basbasan mo, O Diyos, ang pag-aaral namin. Buksan mo yung aming puso, yung aming isip. Gawin mong banal na tahanan, O Diyos, yung aming mga puso upang kami maging banal at maging karapat-dapat sa iyo. Panginoon, marami pong salamat. Ito po yung aming samot dalangin sa pinakamataas at makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Sa tulong, habag at awa ng banal na Espiritu. Amen. Umpisa pa lang talagang pasensya na po. Ganito talaga pagka natutuwa ako sa Panginoon, talagang kailangan na ilabas natin yung pagmamahal natin sa Diyos. Paganda kasi ng mensahe natin, habang kayo na umaga, habang nanalangin ako, biglang pumatak ng luha ko. Sabi ko, Lord, hindi ko alam kung ano yung layunin mo. Bakit biglang bumaksak yung luha ko habang nanalangin ako? At salamat sa Panginoon na nagkasama-sama, tutuloy po tayo. Sarap umiyak sa Panginoon. Hindi po drama to, sarap umiyak sa Panginoon. Amen po. Ang ating pong layunin sa araw na ito, ang mensaheng ito, hikayatin tayo mga mananampalataya na isabuhay ang tunay na paglilingkod sa pamamagitan ng pag-ibig at kababaang loob tulad ng ginawa ng Panginoong Hesus. Tayo po ba ay mananampalataya ng Panginoong Hesus? Sikapin natin na tayo makapaglingkod sa Kanya. Lahat tayo ay makasalanan, nagkakamali, pero may panawagan po yung Diyos, may panawagan ng ating Panginoong Hesus sa ating buhay na tayo makapaglingkod sa Kanya. Napakahalaga po kasi ng paglilingkod sa Panginoon. Ito po yung ating sasagutin sa ating pag-aaral. Ano nga po ba ang mga katangian ng puso ng isang tunay na naglilingkod? Nakakita na po ba kayo naglilingkod sa Panginoon? Ano po ba ang ginagawa niya? Di po ba? Naglilingkod siya ng buong puso. Kahit na hindi kayo masyadong kilala ng kapatid, makakita mo siya, yung puso niya, malapit na malapit sa iyo. Kaya nung naalala ko lang po, nag-flashback sa akin habang inaaral ko to, nung bago-bago ko to, kasama ko ni Pastor, meron kami nakausap na 3 babae, may edad na sila. Habang kami nagkukwentuhan, sila pala nasa ibang relihiyon. Ini-invite namin na dumalo nga sa gawain ng Panginoon. Doon mo kasi makakita kung talaga ba na kay Kristo ka o wala. Di ngayon, inaabot na namin sila ng truck. Sabihin mong tawag ng Pastor. Una sila nag-abot sa amin. Tinanggap ko. Bilang respeto sa kanila, tinanggap ko. Kasi nga nakikristo ka eh. Diba? Kasi hindi naman tayo reliyoso lang eh. Kung di ang tayo ay talagang tagasunod ng Panginoon, may relasyon tayo sa Panginoon, pakikita natin kung ano tayo. Doon mo kasi makakita yung tao. Hindi niya tinanggap yung sa amin. Hindi niya tinanggap. Ibig sabihin, kung nakikristo ka, tanggapin mo sapagkat pag-ibig ang inaalok sa iyo. Amen? Pinakita ko sa kanila, tinanggap ko yung tracts na inabot nila sa amin. Doon ko nakita, yung taong may relasyon sa Diyos at yung taong nagre-religyoso lamang. Kasi kung totoong mayroon kang may relasyon ka sa Diyos,
May respeto ka sa kapwa mo, tatanggapin mo yun, hindi mo man basahin yun. Andun yung respeto mo sa kapwa mo. Amen po, nakuha niyo po yung kwento ko. Amen po. Ano nga po ba katangian ng puso ng tunay na naglilingkod? Una po, ang katangian ng puso ng tunay na naglilingkod ay nahayag sa pag-ibig at paggawa. Ano po sabi? Pag-ibig at paggawa. Hindi po pagngawa. Amen po ba? Nakuha niyo po ibig kong sabihin? Kung makikita niyo po, mga kapatid, ako po ay nagpapasalamat kasi nakita niyo yung ilaw natin napakaliwanag. Di ba? Makikita natin yung tunay na lingkod ng Diyos na kahit hindi siya nagsasalita, kimikilos siya. Amen? Yan po yung ating tunay na naglilingkod sa Panginoon. May pag-ibig sa gawain ng Diyos. Amen? Hindi niya inaantay na mapapurihan siya. But tayong mga kakapatid, dapat po na-appreciate natin yung ginagawa ng ating kapwa, lalo na sa iglesia at sa ating buhay. Amen po? Yan po yung kanyang ginagawa. Kung mapapansin nyo, yung kuryente, nakaayos. Diba? Dahil may malasakit siya sa pagmamahal sa Panginoon. Yung ilaw, nakita nyo, napakaliwanag. Kasi, hindi lang literal na liwanag ang tinatanggap natin sa Panginoon, kundi literal na liwanag nagmumula sa ating Panginoong Hesus. Amen? Meron po tayong temple keeping ministry. Kahit si pastor. Kung mapapansin niya, nag-scribe dito yan. Dahil mahal niya ang Diyos, mahal niya ang Panginoon, kaya siya naglilingkod. Hindi niyo nakikita yun. Pero, ginagawa niya yung part niya bilang lingkod ng Diyos. Amen? Meron po tayong kitchen ministry. Meron tayong music ministry. Si Chef nandito po. Si Ninang nandiyan po. Si Tita nandiyan po. Tita Lilia. Music ministry, nandiyan po nagpa-practice. Na-appreciate natin yung ginagawa nila sa paglilingkod sa Panginoon. Amen? Introduction pa lang po, 30 minutes na. Handa po ba kayong makinig ng 2 oras? Introduction pa lang po yan. Sige, tuloy po tayo mga kapatid. Gusto ko po sana palakpakan natin yung mga lingkod ng Diyos. Salamat sa Panginoon. Ano po? Salamat. Mahal po tayo ng Diyos. Siya po yung umaayos na iglesia. Siya po yung nagdadagdag sa atin upang mapaganda yung simbahan natin. Kaya salamat sa kanilang mga buhay. Kaya patuloy po tayo. Ang sabi po sa verse 1, bispiras na noon ng Passover po, alam ni Jesus na dumating na ang panahon ng kanyang pag-alis sa daigdig. Ito, sa daigdig na ito upang bumalik sa Ama. Ang Pasko po, ang Passover, ay nabanggit itong unang-una doon sa Book of Exodus. Nung panahon po ng Israelite doon sa Egypt, yan po yung unang-unang binanggit na Passover. Sapagkat nung mga panahon na yon, inutusan ng Diyos si Moises na sabihin sa mga taga-Israelite na magpatay ng tupa, kordero. Na yung pinagduguan ng tupa ay papahid doon sa bawat poste ng kanilang bahay upang tanda yung dugo na iyon na may kaligtasan sila sa darating na salot na ibinigay doon sa Egypt. Ang salot po na ibinigay sa Egypt, yung last na salot, ay kamatayan ng mga panganay, kamatayan ng mga panganay na hayop. Anong klase man po yung basta panganay o mamatay? At dahil sa tanda ng dugo na yon, nakaligtas po ang lahat ng may pahid na dugo doon sa kanilang hamba, poste ng bahay. Yung bispiras po, di sinasabi na bispiras na kinabukasan magaganap. Ano, Pasko, 24, 25 ang celebration. Ganun po, sinisimbolize ng mensahe nito yung mangyayari sa ating Panginoong Hesus.
na yung dugo na ipinahid doon sa hamba ng bahay o sa pintuan ng bahay ng mga Israelite na nasa Egypt, yun po yung tanda ng kaligtasan. Ganon din po sa buhay natin. Yung kamatayan ng ating Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo, mga kapatid, at yung dugo at laman ng ating Panginoong Hesus na nakakita sa ating buhay, yan din po yung makapagliligtas sa atin. Kaya samantalahin natin, kung si Satan nagdo-double time, dapat tayo nagdo-double time higit pa sa ginagawa natin. Mahal niya ang kanyang mga tagasunod na nasa daigdig at sila'y iniibig niya hanggang wakas. Yung huling araw po ng ating Panginoong Hesus dito sa lupa, mas iniisip niya yung kanyang mga alagad kaysa mangyayari sa kanya sa araw ng bukas. Ganun niya kamahal ang bawat isa sa atin. Iniisip niya tayo bago yung kanyang sarili. Dapat ganun din po tayo. Iniisip natin ang Diyos bago yung ating sarili. Sapagkat siya yung magbibigay ng lahat ng pangangailangan natin sa buhay. Kung tayo nananalig sa Kanya. Pangalawa po, sa panahon ng hapunan, inilagay na ng dyablo sa isip ni Judas na anak ni Simon Iscariote na ipagkakanulo niya si Jesus sa mga Hudyo. Ito po yung Last Supper na tinatawag. Yung huling hapunan na makakasama ng Panginoong Hesus ang kanyang mga alagad. Pero doon sa hapunang ito, meron pong nagaganap na spiritual battle, mga kapatid. Sapagkat inindikan ng dyablo yung isip ni Judas na siya yung magkakanulo. Bakit po kaya si Judas ang napili ng dyablo? Sapagkat yung puso niya ay hindi tunay na naglilingkod sa Panginoon. Yung puso niya ay iba ang hangarin sa gawain ng Panginoon. Sapagkat siya, ang puso niya ay sa material na bagay nakatuon hindi sa kaluwalhatian ng Diyos. Maraming alagad. Bakit si Judas ang pinili? Kasi siya yung ingat yaman. Siya yung tagahawak ng pera ng ministeryo ng ating Panginoong Hesus. Kaya mag-ingat po tayo sa pera. Hindi po masamang magkapera. Pero kung ang pera ang pamamahalain natin sa ating buhay, malamang yan po ay kapahamak natin. Kilala niyo po si Ananias at si Sapphira. Kilala niyo po sila. Saan po sila namatay? Sapphira, di ba? Saan sila namatay? Sapphira, di ba? Pag nangako tayo sa Panginoon, pag nangako tayo sa banal na Espiritu, gawin po natin. Ganun po ang buhay. Hindi po masama na tayo ay umangat sa buhay. Pero wag nating nahayaan na yung pera yung mag-manage ng ating buhay. Mapahamak po tayo. Ganun pa man, mga kapatid, kahit dito, why we are here? To praise God. To listen the voice of the Lord. Amen. But Satan also is here. Yes, naniniwala po kayo? He's whispering to your ears. Amen. Natawa si sister sa aking English. Napaano po? Sabihin sa inyo niyan, pick up your mobile and play. Go pick up your mobile and play. Yan yung sabihin sa inyo ni Satan. Upang ma-distract ka sa magandang balita ng Diyos. Amen. Nandito siya. Hindi natin siya pwedeng baliwalain. Kahit nasa loob tayo ng iglesia, si Satan nandito. Sleep. Don't listen to him. Si pastor, nag-aaral buong magdamag. Pagkatapos niyang mag-aral, ipagpe-pray tayo. Tapos pagdating natin sa iglesia, ano gagawin natin? Tablet. Ang ganda ng mensahe ni pastor about the apostle. Binuksan ng tablet. Napunta sa ibang site, naglaro. Sayang yung pinag-aralan nung pastor para maibahagi yung magandang balita sa atin. Ganda, kukuha niyo po yung point ko. Nandito na tayo eh. Isang oras lang magsasalita si pastor. Seryosohin na natin. Lalo pag may bisita, mga kapatid.
Ano po? Pasensya na po, ang bato-bato sa langit, ang tamaan ay huwag magagalit. Amen po. Nag-aaral tayo ng salita ng Diyos. Real talk po tayo, mga kapatid. So, sino magtutuwid siya? Itutuwid ba tayo ng mga tambay sa labas? Hindi. Itutuwid tayo ng salita ng Diyos pamamagitan ng ating pastor, ng mga tumatayo dito. Gusto nyo ba yung hindi mananampalataya ang magtuwid sa inyo? Di ba? Hindi. Ingatan natin. Lalo pag may bisita tayo. Katabi mo yung bisita. Tapos meron kang isang minister na pinangahawakan. Di ba lingkod ng Diyos yun? Ba't nagsasalita si pastor na he's always praying? Sino ba sa palagay natin? Sino nakakahiya? Di ba? Si Satan, umaga pa lang, katabi mo na yan. Katabi na natin yan. Kung di nyo po katabi na natin yan. Okay. Kung ayaw nyo katabi ko na yan. Mag-i-inject na yan. Pagdating sa church, ganito ang gagawin mo. Ganito ang gagawin mo. Di ba? Dahil hindi ka nakikinig doon sa good news na dala-dala ng mensahero, ang pinakikinggan mo ngayon, yung bumubulong sa'yo. Di ba? That's why I talked to my son before, sa kanya, nakiusap ako sa kanya na pagka nasa loob ka ng simbahan, don't play. Should be listen the word of God. Kasi sinayang mo yung naligo ka, you take a bath. Okay? Then pagkatapos mo na maligo, tapos pagdating mo na simbahan, maglalaro ka lang, di sana tulog ka na lang sa bahay. Di ba? Napakaganda ng mensahe para sa atin lahat. Kaya ingatan po natin, si Satan kahit saan nandoon, hindi niya nakikita yung laman ng puso natin. Pero yung aksyon natin, nakabante yan. Once na magkamali ka, kahit isang gabuhok man lamang na pagkakamali, i-inject na sa isip mo yan. Kung ano-ano mapasok niyan, matulog ka, maglaro ka. Ganun po siya. Sa 3, sabi rito, naalaman ni Jesus na ibinigay na ng Ama sa kanya ang buong kapangyarihan. Alam din niyang siya'y mula sa Diyos at babalik sa Diyos. Alam na po ng Panginoong Jesus na malapit nang iyala yung kanyang buhay. Ano po sa sanlibutan ito? Kaya ipinakita ng ating Panginoong Jesus ang kanyang pagmamahal sa kanyang mga alagad. Na kahit si Judas na magkakanulo sa kanya, ipinakita niya yung tunay na pagmamahal. Kahit si Judas na makasalanan, ipinakita niya yung kanyang pagmamahal sa kanyang mga alagad. Amen. Ganun po mapagmahal ang ating Panginoon. Tayong lahat ay makasalanan. Binibigyan niya tayo ng pagkakataon na maligtas. Binibigyan niya tayo ng pagkakataon na makasama niyo yun sa buhay na walang hanggan. Si Judas po ba ay naligtas ng mamatay? Hindi po siya naligtas. Sapagkat hindi siya katulad ni Peter. Si Peter nagkasala man ng paulit-ulit, mga kapatid, siya nagbalik loob sa Panginoon. Yung natitira niyang buhay ay inalay niya sa paglilingkod sa Panginoon. But si Judas nagsisiman sa kanyang sarili lamang. Pagkatapos ma-confess ng kanyang mga labi na siya nagkasala, siya na po ay nagkapakamatay. Hindi siya lumapit sa Panginoon para magpahugas. Kaya tayo, ang mensaheng ito, mga kapatid, ipinaririnig sa atin. Hindi pa huli yan lahat, mga kapatid. Kaya siya tumayo, sa porpo, kaya siya tumayo mula sa hapag, nag-alis ng panlabas na balabal, at nagbikis ng tuwalya sa baywang. Pagkatapos naglagay siya ng tubig sa palanggana at sinimulang hugasan ang paa ng mga alagad at pinunasan ng tuwalyang nakabikis sa kanyang baywang. Nakita po natin, ito po makita natin, literal, na tinanggal ng Panginoong Jesus yung kanyang balabal. Figurative, nagtanggal ang Panginoong Jesus ng kanyang kaluwalhatian at kadakilaan. Iniwanan niya panandalian ng kanyang pagiging hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, para sa atin.
At ganun din po ang ginawa sa mga alagad. Di po ba? Tinanggal niya literal yung kanyang balabal. At yung tuwalya ay ibinikis sa kanyang bewang. Ganun po ang ginawa ng ating Panginoong Hesus. Kung makakakita po kayo, diyan sa mga coffee shop, restaurant o saan pa man, yung mga utusan, may nakatali dito. Sila'y tanda na pwede nyo silang utusan. Yun ang tanda na pwede mo silang tawagin, bimili ng kape, pagtimpla ng kape, na pag ganun po yung ginawa ng Panginoong Hesus, nagpakababa. Pagka po naguhugas ng paa, nakatayo po ba? Nakaluhod, di po ba? Ganun po yung ginawa ng Panginoong Hesus. Sa kabila ng kanyang pagiging Diyos, sa kabila ng kanyang pagiging Panginoon ng mga Panginoon, hari ng mga hari, lumuhod siya sa harap ng kanyang mga alagad at hinugasan ng paa. Ganun po yung ginagawa ng Panginoong Hesus sa atin. Pagkatapos, naglagay siya ng tubig sa palanggana at sinimulang hugasan ng paa ng mga alagad at pinunasan ng tuwalya na nakabikis sa kanyang bewang. Di po ba? Ang Panginoong Hesus, sabi ko nga po, iniwanan panandalian yung kanyang pagiging Diyos at namuhay na parang alipin. Ang sabi po sa Philippians chapter 2 verse 8, naway magkaroon kayo ng kaisipan ng tulad kay Kristo Jesus. Kahit taglagin niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya pinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Bakit po? Bakit hindi niya pinagpilitan? Dahil gustong-gusto niya tayong mailigtas. Sabi ko nga po, nung si Lucifer ay nagkasala at hinuhulog sa madilim na parte ng mundong ito, hindi po tumayo ang Panginoon. Pero kung yung tao na ang nagkakasala, tumayo siya. At inalay niya yung kanyang buhay para sa atin. Ganun po tayo kamahal ng Diyos. Walang Panginoon dito sa mundong ito na bababa para lumuhod sa iyo, kundi ang ating Panginoong Hesus lamang. Sapagkat ang mundong ito, yung kailang tungkulin, ay sinasamantala nila upang magkamkam o anuman ang gagawin niya sa mga tao. Sa halip, kusa niya binitawan ng pagiging kapantay ng Diyos at namuhay na isang alipin. Nakakita na po kayo ng alipin. Di po ba? Para tayong tatrabaho sa bahay. Kung ano yung sabihin ng ating amo, kuskusin mo yan, lumuhod ka sa banyo, kuskusin mo, ganyan po ang ginawa ng ating Panginoon. Nagpakumbaba siya, naging masunurin hanggang kamatayan, maging tumani kamatayan sa krus. Napakahalaga po ng kamatayan ng ating Panginoong sa krus. Ito yung pinambayad sa lahat ng ating kasalanan. Kaya huwag natin baliwalain yung isang magandang balita na mula sa Diyos. Pag umuwi tayo, meron man lang tayong hawak-hawak na isang verse na binahagi ni pastor ng ating i-meditate sa gabi. Pag nagtatrabaho tayo, meron tayong iisipin na verse habang nagtatrabaho habang nagtatrabaho. Kung wala tayong na matatandaan na verse, sayang yung magandang balita na binigay ng Diyos. Sikapin natin na kahit nagtatrabaho tayo, nakakapanalangin tayo, meron tayong verse na pinangahawakan pag tayo napapagod, nahihirap, dumaranas ng pagsubok. May pangako po ang Panginoon. Lahat tayo na nahihirapan, nabibigatan lubha sa ating pasanin. Lumapit tayo sa Panginoong Hesus at bibigyan tayo ng kapahingahan. Yun po, pangako po yun. Panghawakan natin. Sabi po sa 1 John chapter 3, verse 16 to 18, dito natin nakakilala ang tunay na pag-ibig. Yun po yung pag-ibig ng Panginoong Hesus. Na kahit siya Diyos, Kanya tayong hugasan. Yung paghuhugas po na sinasabi diyan, hindi lang literal. Paghuhugas ng ating katawan, paghuhugas ng ating espiritual na buhay para makapasok tayo doon sa buhay na walang hanggan.
Kung walang Kristo sa buhay natin, hindi tayo makapasok dyan. Kailangan natin ang ating Panginoong Hesus. Inialay ni Kristo ang kanyang buhay para sa atin. Kaya dapat din natin ialay ang ating buhay para sa kapatiran. Ito yung pinakamahirap, mga kapatid. Kaya ba natin ialay ang ating buhay sa kapatiran? Kaya po ba natin ialay ang ating buhay sa kapatiran? Mabigat, diba? Mabigat. Makikita natin yan kung talagang may pag-ibig ka sa ating kapatiran, pag lumapit sa'yo, kaya hindi mo kayang abutin yung kanyang pangangailangan, siyempre, aabutan mo siya. Brad, pasensya ka na. Ito lang ang kaya ko. Kung kailangan niya ng 500, meron kang 50. Pasensya ka na, Brad. Ito lang kaya ko. Baka yun lang, hindi natin nagagawa. Mabigat kasi, mabigat. Hindi po madali. Mabigat po. Pero kung ito'y gagawin natin, hindi tayo pababayaan ng kasi nangako siya na hindi niya tayo pababayaan ni iwan. Ngayon, kung 50 lang hawak mo, lumapit sa kapatid, bigay mo, ipagkaloob mo yung 20. Kung yung 20 nga, hindi mo may pagkaloob, yung buhay mo pa kaya. Amen? Tinuturuan tayo ng Diyos kung ano yung gagawin natin. Pero mas pinangungunahan tayo ni Satan na indikan kung ano yung gagawin niya sa atin. Ganun po yung nais ng Diyos sa buhay natin. Kapag nakita na isang may kaya sa buhay ang kanyang kapatid na nangangailangan at hindi niya ito tinulungan, masasabi ba siyang umiibig sa Diyos? Hindi, kasi pagka iniibig mo yan Diyos, ang sabi kasi ng Panginoon, pagka mayroong mahirap at pinakain mo, ako yung pinakain mo. Yun po yung nais ng Panginoon. Pagka dinamitan mo yung dukha, siya yung dinamitan mo. Yun po nais ng Panginoon. Kaya makikita yan kung talagang naglilingkod ka sa Panginoon. Sa pananalita pa lang, mababa ang pananalita at kalooban yan. Hindi yan nag-iisip ng kung ano ka. Sa 18, mga anak, huwag tayong magmahal sa pamamagitan lamang ng salita, subalit ipakita rin natin ang tunay na pag-ibig sa pamamagitan ng gawa. Sa pamamagitan po ng gawa. Hindi lang ang pag-ibig ay isang gawa, kundi sa pamamagitan po ng gawa. Pakita natin yung pag-ibig natin sa kapwa. Ipakita natin yung malasakit natin sa kanila. Mahirap naman yung umiibig ka tapos hindi mo naman pinakikita kung ano yung klaseng pag-ibig mo. Dumating yung birthday ng asawa mo, hindi mo lang dinala ng pinigyan ng magandang bulaklak. Di ba? Tapos nasermonan pa. Yung ano, di mo ba? Iparamdam na kahit kasi yung asawa natin, siya yung sister wife natin. Ano po? Ipakita natin yung pagmamahal natin sa kanila. Paano natin mamahalin yung ibang tao? Yung katabi natin, hindi natin kayang mahalin. Sa ibang tao, napakalumanay ng salita mo. Kapatid, pagdating sa asawa mo, di ba? Pakita natin. Yung pag-ibig kasi, yung asawa natin, kapatid din natin yan sa pananampalataya. Pasensya na, sabi ko po kanina, bato-bato sa langit, ang tamaan ay huwag magagalit. May patuloy po tayo. Mahaba-haba po ito. Introduction pa lang, isang oras na yata. Okay po. Pangalawa na po tayo. 4 na punto lang po ito. Ano nga po ba ang katangian ng puso ng isang tunay na naglilingkod? Pangalawa, ang katangian at kalinisan ng tunay na naglilingkod ay nagmumula sa Panginoong Hesus. Tingnan niyo po yung mga katabi niyo. Silipin niyo lamang po. Di ba? Like Christ. Di ba? Kawangis sila ng ating Panginoon. Bakit sila naging kawangis ng Panginoon? Sapagkat tinanggap nila ang ating Panginoong Hesus. Amen. Ipinamumuhay natin yung salita ng Diyos, ipinamumuhay natin yung magandang balita na iniwanan sa atin ng ating Panginoong Hesus. Napakapalad natin.
Sapagkat kahit hindi natin nakakita ang ating Panginoong Hesus, tayo po ay nananampalataya sa Kanya. Kasi noong unang panahon, nakita na ng mga tao yung himala ng Panginoong Hesus. Hindi pa sila naniwala na siya ay Diyos. Hindi po ba? Bakit pagka nagpapagaling ang Panginoong Hesus, pinapupunta ron sa pare? Bakit? Sapat gusto ng Panginoong Hesus na makita ng mga pagturo na ito na mas makapangyarihan siya sa pinangaral nila. Hindi naman sila doktor. Ba't pasabihin ng Panginoon, pumunta ka ron sa pare at magpasuri ka? Ano susuriin sa kanila? Hindi naman sila doktor. Sila po kasi tagapagdala ng balita. Yung kung sino pa yung tagapagbalita, nung panahon nun sila pa hindi niniwala kay Kristo. Kahit ngayon sa panahon ngayon, marami na hindi niniwala sa ating Panginoong Hesus. Ayaw nila magpahugas sa ating Panginoong Hesus. Ayaw nila paniwala ng ating Panginoong Hesus ay tagapagligtas. Di po ba? Gusto ng Panginoon tanggapin tayo, pero ang tao ay tanggapin ng ating Panginoong Hesus. Kung hindi tayo magpapahugas at magpapalinis sa Panginoong Hesus, wala tayong maging bahagi sa kaharian ng langit. Paglapit kay Simon Pedro, tumutuloy ito, sabi niya, Panginoon, kayo ba ang maghuhugas ng aking mga paa? Ano yung reaksyon ni Peter? Halimbawa si pastor, uhugasan ng ating mga paa. Papayag ba kayo? Siyempre hindi, kasi mataas ang respeto natin sa Kanya. Mataas yung pagtingin natin sa Kanya. Ganon din si Peter. Namangha siya, nagulat siya, wait, Panginoon, ba't ikaw maghuhugas ng aking mga paa? Ikaw hari ng mga hari, ikaw yung Misaya, ikaw yung aking teacher, ikaw yung aking guro, ikaw yung aking rabbi. Di ba? Kaya hindi matanggap-tanggap ni Peter yung gagawin ng ating Panginoong Hesus sa kanya. Mabigat. Mabigat ang ginawa ng Panginoong Hesus. Lumuhod sa mga alagad upang linisin ang kanilang karumihan, physically, spiritually. Nililinis niya tayo. Hinuhugasan niya tayo. Sumagot si Jesus. Hindi mo nauunawaan ngayon ang ginagawa ko, ngunit mauunawaan mo rin pagkatapos. Marami ang hindi nakakaunawa sa ginagawa ng ating Panginoong Hesus. Marami. Yung mga misyonaryo na pinapadala niya sa ibang lugar, ano ginagawa ng mga tao? Sinusunog. Pinapatay. Sinusunog ang simbahan sapagkat wala silang pangunawa sa Panginoon. Ang buhay po ng tao, ay dalawa lang ang tunay na destinasyon. Pagka hindi mo naunawaan yung ginawa ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo, dalawa lang ang pupuntahan natin. Doon sa buhay na walang hanggang pagdurusa. Amen. Huwag nawa po natin marinig pag nandun na yung tao. Sana nakinig ako sa mensahe ni Pastor. Sana dumalo ako ng Bible study. Habang yung ating katawan nasusunog doon sa impyerno. Huwag naman sana mangyari sa ating mga buhay. Sana dumalo ako sa Bible study. Pinakinggan ko sana yung magandang balita na ibinigay ng Diyos sa ating pastor. Sana hindi wala ako rito. Diba? Puro sana ang marinig natin sa impyerno. Tapos makakita natin yung kapatid nasa langit. Sana all. Diba? Makakita natin yung kapatid. Sana all. Diba? Kaya ngayon pa lamang, ibinibigay ng Diyos yung magandang balita para sa pagdating ng panahon, hindi na tayo puro sana. O sana sa kalangyatan. Sabi ng ganon, di ba? Pag nasa langit na tayo, sana o lahat nandun tayo. Hindi natin mabanggit na sana. Kaya pagka may time tayo, nagbigay ng Diyos ang napakagandang koneksyon. May Zoom. Mayroong Bible study ng pangunguna po ni Ate Ellen. Attend po tayo. Mayroon pong prayer meeting. Gumawa po ng paraan ang Diyos para maabot ang lahat ng tao ng magandang balita. Prayer meeting. Diba? Sunday service. Napakahalaga niyan bilang lingkod ng Panginoon.
Ang sabi po diyan, muling nagsalita si Pedro, hindi ko pa huhugasan sa inyo, hindi ko pa sa inyo ang aking mga paa. Ngunit sinabi ni Jesus, maliban hugasan kita, wala kang bahagi sa akin. Kung hindi po tayo magpapalinis sa Panginoon, wala tayong bahagi sa kaharian ng Diyos. Wala. Pagka tayo walang bahagi sa kaharian ng Diyos, tayo mapunta doon sa naglalagablab na apoy, na ayaw ng Diyos, na doon tayo mapunta. Dahil ang naglalagablab na apoy, nilikhaya hindi para sa mga tao. Nilikhaya para doon sa mga demonyo, sa mga dyablo. Ang tao, nilikha ng Diyos upang makasama niya roon, doon sa darating na bagong langit, bagong lupa na gagawin ng Panginoon. Kaya ganoon na lamang ang pagtitimpi ng Panginoon. Bakit hindi pa siya bumabalik? Dahil ayaw niya na tayong mapahamak. Inaantay niya tayo ng magsisi. Inaantay niya tayong magbalik loob sa Kanya. Ganon tayo kamahal ng Diyos. Pwede nga naman, sa nangyayari ngayon, pwede nga i-wash out ng Panginoon ng mundo dahil sa kasamaan nito. Pero dahil sa pagmamahal ng Diyos sa atin, binibigyan tayo ng pagkakataon na maligtas. Magpahugas po tayo. Ang sabi po rito, dahil ito sinabi ni Simon Pedro, kung gayon, hindi lamang ang mga paa ko, kundi pati na rin ang aking mga kamay at ulo. Dapat ganoon din tayong tao. Pag nabalitaan natin, ang gagawin na pagliligtas ng Panginoon, magpahugas na po tayo. Huwag natin intayin pa yung kung ano pa mangyari sa buhay natin. Then, sumagot si Jesus, ang nakapaligo na ay hindi na kailangang hugasan pa maliban sa kanyang mga paa, sapagkat malinis na ang buo niyang katawan at kayo'y malinis na. Subalit, hindi ang lahat. Kahit po tayo mga lingkod ng Diyos, kailangan natin magpalinis sa Panginoon. Sapagkat habang tayo nabubuhay sa ibabaw ng lupang ito, tayo po ay nakakadumi. Hindi po masamang gabi-gabi himingi tayo ng tawad sa Panginoon kasi nakakapag-isip tayo na hindi maganda minsan. Hindi tayo perpekto. Tayo nagkakasala pa habang nandito sa ibabaw ng lupang ito. Bago natin ipikit ang ating mga mata, bago tayo matulog, himingi ka ng tawad sa Panginoon sapagkat minsan nakapag-iisip ang tao. Minsan nga, sumpa pa nga ang naiisip ng tao sa kanyang kapwa. Kahit nandun na yung nahugasan na sila, hinugasan pa rin ng Panginoon, si Judas, hindi pa rin siya malinis. Kasi iba yung takbo ng puso niya. Pagkukunwari. Doble cara si Judas. Sa maliit na halaga, ipinagpalit yung Panginoon ng mga Panginoon, hari ng mga hari. Ganon din sa buhay natin. Alam natin na may gawain ng Sunday. Hindi naman yan yung tunay mo employer. Part-time mo lang yan, pinagpalit mo pa si Jesus Christ. Amen. Kilala niyo po si Barabas sa Bible? Yung mga tao, sumisigaw. Sabi ni Pilato, sino ang gusto niyong palayain? Si Jesus Christ, hari ng mga Hudyo, o si Barabas na magnanakaw? Sino sinisigaw ng mga tao? Di ba? Si Barabas. Si Barabas. Ganon din sa buhay natin. Pagka hindi natin pinili ang gawain ng Panginoon, ang pinipili natin si Barabas. Hindi si Jesus Christ. Narinig natin ang magandang balita. Alam natin na meron tayong makukuha. Hindi lang basta-basta makukuha, kundi pati buhay natin. Kukuhanin ng Panginoon. Sabi po sa 1 John, kahit tayo po ay mananampalataya na, kahit tayo po ay tagasunod na ng Panginoong Hesus, kailangan po natin ang verse na ito. Subalit kung ipinapahayag natin sa Diyos ang ating mga kasalanan, maasahan natin patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo lahat sa ating kasalanan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Amen, luwapit tayo sa Kanya. Tatay, nagkakasala tayo. Walang sino mang matuwid sa ibabaw ng lupang ito. Lahat tayo ay nagkasala. Sabi po sa Roma, chapter 3, verse 10,
tatanong po tayo sa 23, ayon sa nasulat, walang matuwid, walang kahit isa. Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino man nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Lahat tayo nagkasala. Lumuhod tayo sa Kanya. Sabihin natin yung ating mga pagkakamali at pagkakasala. Yan po laging tinuturo ni Pastor sa Bible study. Nababanggit lagi ni Pastor yan. Bakit? Kasi nire-remind tayo na tayo makasalanan. Na tayo lumapit sa Panginoon. Pagpalinis tayo sa Kanya. Siya lamang ang makapaglilinis sa atin. Wala nang iba. Kung tayo po ay nagkakasala, ang sabi po sa 1 John chapter 2, verse 1 to 2, mga anak, isinulat ko ito sa inyo upang huwag kayong magkasala. Sabi pa dyan, ngunit, sabi dyan sa Biblia, kung kayo'y magkasala, sino man may tagapagtanggol tayo sa Ama, si Hesus Kristo. Di po ba? Ano narinig natin ng nakaraming mensahe? Siya po yung ating lawyer. Siya po yung tatanggol sa atin. Kung tayo nagkakasala, Lord, bigyan mo pa siya ng isang pagkakataon. Nakikiusap si Jesus sa ating Panginoong Hesus sa Ama, na bigyan pa tayo ng pagkakataon. Ipinagtatanggol niya tayo. Di ba? Tayo naman, pinagtatanggol na tayo, magpa-pride pa tayo. Di ba? Lumapit na tayo sa Kanya. Panawagan po niya yan. Si Kristo ang handog sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Hindi lamang ang ating mga kasalanan, kundi maging ang kasalanan ng lahat ng tao. Lahat ng tao, pinatawad na po ng Panginoon. Nang siya ipako sa krus, pinatawad na po ng lahat ng Panginoon ang lahat ng tao. Narinig din na po ba yung aral na, bakit hingi ka pa nang hingi ng tawad? Pinatawad na nga tayo ng Panginoon. Ang tanong doon, bakit hindi ka na ba nagkakasala? Nung bang ang Panginoong Hesus pinako sa krus, hindi ka na ba nagkakasala? Kakasala pa rin po tayo. Kaya kailangan natin himingi ng tawad sa Diyos. Sabi po sa 11, dahil kilala ni Jesus kung sino ang magkakanulo sa Kanya, sinabi niyang malinis na sila, subalit hindi lahat. Alam ng Panginoong Hesus ang nangyayari sa buhay natin. He is all-knowing God. Walang maililihim sa Kanya. Nasaan ka man sulok ng mundo, alam at hayag niya ang nangyayari sa buhay mo. Kahit sa loob ng iglesyang ito, alam niya kung ano ang ginagawa natin. Alam niya kung ano yung nasa isip mo. Amen. Kung ang isip mo, yung kalahati ng isip mo, nakikinig ka, yung kalahati ng isip mo nasa labas, alam ng Panginoon yan. Ang sabi po, kaya sabi ito sa Matthew 7:21-23, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay makapapasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga tao lamang na sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. Sa araw ng pag-uukom, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, hindi po ba kami nagpahayag ng mensahe mula sa Diyos? Nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga himala sa iyong pangalan. Ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo nakakilala. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. Hindi po lahat. Yung sumusunod lamang po sa ating Panginoon. Si Judas, kasama yan sa 12 na binigyan ng kapangyarihan ng Panginoon. Humayo kayo. Ipahayag nyo ang magandang balita at pagalingin nyo lahat ng may sakit. Ginawa po ni Judas yun. Pero bakit hindi siya naligtas? Kasi nga yung kanyang puso ay kasamaan ng laman. Ano po? Sa kasakiman ng laman ng puso ni Judas. Hindi tunay na naglilingkod sa Panginoon. Kaya sikapin natin na makasunod sa Panginoon. Ang sabi po diyan sa Matthew chapter 22, 37, 39, sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Paano natin maiibig ang Diyos kung hindi naman natin iniibig ang ating kapwa? Ibigin po natin sila. Pakita natin yung malasakit natin bilang Kristiyano. Utos po ng Panginoon yan. Hindi ko po utos yan. Utos po ng Panginoon yan. Diyan po makikita kung talagang alagad tayo ng Panginoon.
Mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Sa James po, chapter 1, verse 22. Mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos kung ito ay pinakikinggan lamang ninyo, ngunit hindi sinasagawa, dinadaya nyo ang inyong sarili. Di po ba? Ngayon, kung hindi natin minamahal yung ating kapatid, nandun tayo. Nakamaskara lang tayo yung ating buhay. Nagkukunwari lamang tayo. Yun po yung sinasabi ng kasulatan. Dinadaya natin ang ating sarili. Ano nga po bang katangian na isang tunay na naglilingkod? Malapit na po tayo mga kapatid. Nakakatatlo na po tayo. Kontintis na lang po. Ang katangian ng pusang tunay na naglilingkod ay may kababaan loob at pagkasakripisyo. May kababaan loob at sakripisyo. Yun ang kailangan natin ipakita. Yung dati na mataas ang pride natin, kailangan natin ibaba. Kailangan natin magsakripisyo. Nang mahugasan na ni Jesus ang kanilang mga paa, muli niya sinuot ang kanyang balabal, nagbalik sa hapag. Siya nangusap sa kanila, naunawaan ba ninyo kung ano ang ginagawa ko? Naunawaan ba natin kung ano ginawa ng Panginoong Jesus? Yung buhay mismo niya ay binihis sa atin nang siya'y mamatay. Naunawaan ba natin nang tayo nilinis ng Panginoon? Kung bakit na tayo nilinis? Kasi ganun yung pagmamahal niya sa atin. Tinatawag niyo akong guro at Panginoon na tama kayo sapagkat ako ngayon. Dahil akong Panginoon at guro ninyo ay naguhugas ng inyong mga paa, dapat din ninyong gawin ito sa isa't isa. Yan po yung dapat natin gawin. Yung huhugasan natin, yung kanilang mga paa. Yung huhugasan na tutulungan natin sila. Hindi literal o literal man. Kailangan natin, dahil yan ay inuutos ng Panginoon. Kahit na siya'y Panginoon, siya yung naglingkod doon sa kanyang mga alipin. Dapat ganun din tayo. Na makapaglingkod din po tayo sa ating mga nasasakupan. Matthew 20:25-28, dahil dito pinalapit sila ni Jesus at sinabi sa kanila, alam ninyo, na ang mga pinuno ng mga hentil ay naghahari sa kanila at mga dindi na dakilang siyang nasusunod. Hindi ganyan ang dapat imira sa inyo. Kung nais ninyong maging dakila, dapat kayong maging lingkod sa iba. Yung mga hentil kasi, sinasamantala nila yung kanilang kapangyarihan. Mas gusto nila, sila yung pinaglilingkuran. Pero kakaiba sa Panginoong Jesus. Ang gusto ng Panginoon, siya yung naglilingkod. Kaya nga, mahirap po ang gawain ng isang pinuno. Mahirap din ang gawain talaga sa iglesia. Hindi madali, mahirap. Kaya kailangan ng suporta po ng isa't isa. Kailangan po ng malasakit ng isa't isa. Kailangan po ng pagmamahal ng isa't isa. Kasi sabi ron sa kasulatan, kung kayo mismo ay magkakagatan, ay mauubos kayo. Mawawala tayong lahat dito. Kaya kung may kababaan tayo ng loob, nasaktan tayo ng kapatid, huwag naman natin masyadong dibdibin. Mauhugasan yan. Hindi ganyan ang dapat imir sa inyo kung nais ninyong maging dakila, dapat kayong maging lingkod sa iba. At kung sino man sa inyo ang nagnanais maging una, siya dapat maging alipin ninyo. Sapagkat maging ang anak ng tao na parito, hindi upang magpaglingkuran, kundi upang maglingkod at iyalay ang kanyang buhay sa katutubos ng marami. Napakaganda po, no? Talaga didibdibin mo ang salita ng Diyos, biglang-bigla ka na lang maluluha sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Ganun tayo kamahal ng Panginoon. Sabi diyan, sa Galatians chapter 3 verse 26-27, dahil sa inyong pananalig kay Kristo Jesus, kayong lahat ay anak ng Diyos. Ang buhay mismo ni Kristo ang isinuot sa inyo ng parang damit nang kayo mabautismuhan sa Kanya. Si Kristo po ay binihi sa atin. Nang tayo nagpahugas sa Kanya. Walang ibang nagbihi sa atin spiritually, kundi ang ating Panginoong Hesus lamang. Kaya tingnan niyo yung katabi niyo. Sabi ko, tingnan niyo yung katabi niyo. Di ba? Nagliliwanag sila.
Nagliliwanag sila dahil sa kapangyarihan ng Panginoon. Hindi lang sila na basta-basta nagliliwanag. Naggaganda at nagugwapuhan yan because like Christ tayo. Amen. Ganun po tayo kamahal ng Diyos. Nasa last point na po tayo mga kapatid. Ano nga po ba ang katangian ng puso ng tunay naglilingkod? Ang tunay naglilingkod ay nagiging magandang halimbawa sa iba. Ano daw po? Magandang halimbawa. Ang ganda. Hindi magandang halimaw. Amen. Magandang halimbawa. Pagka kasi magandang halimbawa tayo sa iba, at kung sino kasama mo, kunya, kasama mo lagi si pastor, magiging kagaya ka ni pastor. Diba? Kasi kung ang kasama mo, taga-sanlibutan, magiging kasama mo taga-sanlibutan. Amen. Kung ang kasama mo, lingkod ng Diyos, pagdating ng panahon, magiging lingkod ka rin ng Diyos. Kasi siya laging kasama mo. Ganon din yung mga alagad. Bakit sila naging alagad? Kasi laging kasama-sama nila si Kristo. Laging kasama-sama nila yung Misaya. Laging kasama-sama nila yung mangangaral. Hindi po ba? Kaya sila, bago nawala ang ating Panginoong Hesus, sa lupang ito, naging mangangaral sila. Nakarating sa atin yung magandang balita dahil sa mga alagad. Kung hindi sila naging tulad ng ating Panginoong Hesus, ano mangyayari sa buhay natin? Hindi natin alam ang salvation. Sino magtuturo sa atin? Wala. Kaya wala tayong idea kung paano tayo maliligtas. But salamat sa Panginoong Hesus, salamat sa mga alagad, salamat sa mga pastor, salamat sa mga leader ng Bible study. Kasi binibigyan tayo ng kaalaman kung paano tayo maliligtas. Bigyan natin ng appreciate natin yung ginagawa ng mga leader. Di ba? Yung nag-a-assign sa prayer meeting. Appreciate natin yung ginagawa nila. Kasi sila ginamit ng Diyos, naging kasangkapan upang makarinig tayo ng tunay na kaligtasan. Binigyan ko kayo ng halimbawa upang inyong tularan. Anong halimbawa po yun? Yung pag-ibig, pagpapakumbaba, sakripisyo. Bilang isang lingkod ng Diyos. Pagkatandaan ninyo, ang alipin ay hindi nakakahigit sa kanyang Panginoon ni nagsinugo kaysa nagsugo sa kanya. Pero anong ginawa ng Panginoon? Di ba? Nagpakaalipin. Para lamang mayroong magandang halimbawa na maipakita sa atin. Yung kanyang pag-ibig ay sinamahan niya ng gawa. Yung kanyang pag-ibig ay sinamahan niya ng sakripisyo. Yung kanyang pagiging Diyos ay sinamahan niya ng pagpapakumbaba at pagmamahal sa kapwa. Gawin po natin. Tularan po natin siya. Hindi man natin siya matularan ng buong buo, kahit man lamang po kalahati. Magawa natin. Mapalad kayo kung naunawaan ninyo ang mga bagay na ito at inyong gagawin. Naunawaan po ba natin ang mensahe? Gagawin po ba natin yung narinig nating magandang balita? Hindi ko po yan, sa Panginoon po yan, ha? Kaya sabi diyan, yung inuutos ng Panginoon bilang mga lingkod, sa John chapter 13, verse 33-34, isang bagong utos na ibinibigay ko sa inyo ngayon. Mag-ibigan kayo kung paano ko kayo inibig, gayon din naman mag-ibigan kayo. Kung kayo'y mag-ibigan, makikilala nilang lahat na kayo'y mga alagad ko. Di ba? Sa loob at labas ng iglesyang ito, pag nakikita tayo sa may malasakit sa kapwa, may malasakit sa isa't isa, sasabihin ng mga tao, ibang-iba yung Diyos na sinasamba natin. Amen po ba? Baka nga sabihin yan gusto namin tanggapin ng Diyos mo. Kasi iba yung ugali mo. Iba yung pananalita mo. Kung makikita sa atin yan magkakapatid, alisan na natin yung galit po at sama ng loob. Kung kinakailangan na magpatuwid tayo, kung nire-rebuke tayo ng kapatid, magpa-rebuke tayo, magpatuwid tayo. Kasi mahal niya tayo. Pinapaalalahan niya tayo kasi mahal niya tayo. Ngayon, kung pinababayaan tayo ng kapatid, may masakit sa puso mo yun kasi kapatid mo yun eh. Hindi po ba? 1 John 3:18,
Nabasa na po natin kanina, pero nasa kung basahin mga anak, huwag tayong magmahal sa pamamagitan lamang ng salita, subalit ipakita rin natin ang tunay na pag-ibig sa pamamagitan ng gawa. Sabi po sa 1 John 4:21, ang nagsasabing iniibig ko ang Diyos, subalit napuput naman sa kanyang kapatid ay isang sinungaling. Kung ang kapatid na kanya nakakita, hindi niya magagawang ibigin, paano niya maiibig ang Diyos na hindi niya nakikita? Kaya makakita natin dyan, kung hindi natin iniibig ang ating kapwa, paano natin iibigin ang Diyos? Yung kapwa nga natin, yung kapatid nga natin, hindi natin maibig-ibig. Yun po yung ating patunay na tayo na kay Kristo. Katulad na sinasabi ron sa John 13:34, na magmahalan tayo. Ito ang utos na ibinigay sa atin ni Kristo. Ang umiibig sa Diyos dapat umibig sa kanyang mga kapatid. Philippians chapter 2 verse 15. Kaya nga sapagkat mayroong kasiglahan ng buhay kay Kristo, mayroong kaaliwan ng pag-ibig, mayroong pakikisa ng Espiritu Santo at mayroong kagandahan loob at malasakit para sa isa't isa. Lubusin ninyo ang aking kagalakan, magkaroon kayo ng isang kaisipan, magbuklod kayo sa isang pag-ibig at magkaisa kayo sa puso't diwa. Huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa paghahangad ninyong maging tanyag. Sa halip, bilang tanda ng pagpapakumbaba, ituring ninyo higit ang iba kaysa inyong mga sarili. Pagmalasakitan ninyo ang kapakanan ng iba at hindi lamang ang inyong sarili. Naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo. Hindi po tayo nabubuhay sa ating sarili lamang. Nabubuhay na tayo ngayon kasama ang ating Panginoong Hesus at kasama yung ating mga kapatiran. Hindi lang po tayo kapatiran sa loob ng iglesyang ito. Pati sa labas, mga kapatid, magkakapatid tayo kay Kristo. Amen po? Amen. Purihin po natin ang Panginoon. Kaya po ba? Kaya pa. At bilang pagkatapos, ang sabi ko dyan, tayo po tayo, basahin po ng nakababasa kayo ng Tagalog, di po ba? Basahin po natin. Stand up, kids. Okay. 1, 2, basa. Pinakita ng Panginoong Hesus ng isang makapangyarihang aral sa pamamagitan ng kanyang ginawa. Hinugasan niya ang paa ng kanyang mga alagad. Ang gawain ito ay karaniwang ginagawa ng alipin. Ngunit pinili ng Panginoon na gawin ito upang ipakita ang puso sa pusat niya sa Panginoon Hesus. Pinakita ng parang ito ang tunay na nakadalaan ay hindi nasusukat sa misyon, kapangyarihan o karangalan, kundi sa babaang loob at paglilingkod sa kapwa. Hindi lamang nagturo ang ating Panginoon Hesus sa salita, ito ay pinakita niya sa gawa. Kaya ang hamon niya sa mga alagad at sa ating lahat ay sundin ang kanyang magandang halimbawa. Amen. Pupurihin po natin ang Panginoon. Hallelujah. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Ama namin Diyos na nasa langit, maraming pong salamat, dakilang Diyos, sa iyong mensahe, Panginoon, na nahayag, O Diyos, sa araw na ito. Dalangin namin, dakilang Diyos, na ito may pamuhay namin, Panginoon, at maging magandang halimbawa kami, dakilang Diyos, especially sa aming pamilya, lalong-lalo na, dakilang Diyos, upang makita nila, Panginoon, dakilang Diyos, yung pag-ibig at pagmamahalan sa loob at labas ng tahanan, Panginoon. Dakilang Diyos, kami po yung inyong witness, Panginoon, kung paano niyo binago ang bawat isa. Kaya dalangin namin, dakilang Diyos, na patuloy niyo kami turuan, gabayan, Panginoon. Dakilang Diyos, habang kami nabubuhay sa ibabaw ng lupang ito. Panginoon, maraming pong salamat. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ito po yung aming samot dalangin, na may pananampalataya, pasalamat sa aming Panginoong Hesus na aming tagapagligtas, sa tulong, gabay, at biyaya ng Panginoon. Amen. Let's receive the benediction, the blessings of the Lord. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Amen.